Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong magandang video dito dahil sa pinagtatalo ng 19th Congress at 28th Congress. Magtatapos na kasi ang 19th Congress at ang 19th Congress ang may hawak nitong impeachment trial ni BP Sara. So ang sabi ng iba, katulad nila Bato at ni itong Tolentino ay expire na daw ang 19th Congress at kung ano man daw ang ginagawa ng 19th Congress katulad ng pag-impeach kay BP Sara ay expired na rin at dismiss na daw ang kaso ni BP Sara. Well, hindi ganun kadali dahil mayroong mga technicality ito, kaya ito ang legal expert. Walang iba kundi si Domingo Cayusa, ang dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Video ito ay courtesy ng ating mga kaibigan sa Saksi Double B. Siguro Diba? magandang magpagabay tayo mga kapuso sa isang constitutional law expert. Para malinaw. Malaman natin na tinatawagan na namin ngayon si Attorney Domingo Cayusa, Nasa linya na yata. dating Pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines, mga kapuso, at siya po isang constitutional law expert. Kasi, Weng, ang daming issue na dapat nating malaman dito. Sa totoo lang, ang meron tayo ngayon Oh. ay yung mga pahayag ng mga congressman, yung pahayag ng ilang mga social media Yes. influencers na may mga bank account daw na kinakailangan makita. Dahil very damning daw yung evidence dun Correct, sa bank account na yun. Na gusto nating, sige na, patingin. Gusto namin makita. Depende yan kung may small lady ulit. Ayun, Ito oh. na, nasa linya na natin. Alright, so ito nga yung sinasabi ni Senator Trillanes na mga bank accounts na mayroong laman na 52 billion pesos. At ang mga bank accounts na ito ay mabuksan lang kapag nag-umpisa na ang impeachment trial dahil nasa batas daw ng ating konstitusyon na pwedeng makita ang mga bank accounts, ang mga record nito kapag kinakailangan ng gobyerno sa impeachment case. Kaya itong pasabog ni Trillanes na ito ng mga dokumento ng mga bank account ay kung mabuksan yan at authenticated by the manager of the bank ay wala nang kawala si BP Sara kundi tikuka at tanggong sa bilangguan. Well, balik tayo sa ating mga kaibigan sa Saksi Double B. Nasa linya po natin mga kapuso si Attorney Domingo Cayusa, constitutional law expert at syempre dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney Cayusa, live kayo sa Saksi sa Double B. Good morning po. Good morning po, Attorney. Good morning. Good morning. Magandang umaga po sa nakikinig sa inyong programa. Si Joel tsaka si Weng po ito. At Attorney, ano nga ba? Bigyan nyo nga kami ng gabay kasi ngayon pinag-uusapan, dapat bang tumawid pa sa 20th Congress? Pagka daw tumawid sa 20th Congress, ito pong impeachment, baka daw ma-question po ito, yung constitutionality po nito. Pakigabayan nga po kami nalilito na rin dito sa isyong ito, Attorney. Kung susundin lang ho yung konstitusyon at yung mga nauna ng kaso na kung saan sinabi ng Supreme Court that the Senate is a continuing body, wala sanang problema na tatawid sa 20th Congress yung sinimulang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ayan, so diyan mismo sa phrase na yan na the Senate is a continuing body. Wala namang na-mention na the Senate is cut off, di ba? Kaya kahit na ilagay natin yan sa layman terms, no? Kahit na magtapos na yung 19th Congress, kasi ang kaso ay nariyan pa, hindi pa na-prove ang guilt. So kahit sino pa man, kahit anong korte, ay may pagpatuloy pa rin yan sa isang korte. Di ba mga babayan, kahit sa ano lang ba, practical na pagtingin, layman's way sa pagtingin ito, ay pwede. At lalo na dito sinabi ni itong ating law expert Domingo Cayusa na pwede talaga dahil sabi nga ay the Senate is a continuing body. So balik tayo kay legal expert, constitutional law expert ito, Attorney Domingo Cayusa. Bakit niyo po sinabing wala sanang problema? Meron bang kulatilya yon, Attorney Domingo Cayusa? Kaya ho tayo nagkakaproblema kasi yung ating mga hinalal na mga senador, iba na ang sinasabi, iba na ang kanilang kilos. Nako. Pero kung titingnan natin ang konstitusyon, maliwanag naman ho doon na dapat ho yan tuloy-tuloy. Pangalawa, doon mismo sa impeachment rules ng Senado,
maliwanag naman na yung impeachment is a different kind of work, hindi ho yan legislative work. At kung titignan natin ang sarili nilang rules, nangingibabaw. The impeachment should take precedence over the ordinary legislative agenda. When you say... Pag sinabi mo yun, Attorney Cayosa, di ibig sabihin, mali yung desisyon ni Senate President Escudero na Mali. mauna yung legislative priorities kumpara po sa impeachment trial. Kasi yun ang dinahilan po ng Senate President. Ganun po ba yun? Yun ho ang dahilan niya, di ho ba? Kung Opo. ayaw mo, pwede kang gumawa kung ano-anong mga dahilan. Pero ang sinasabi lang ho natin, malinaw naman ang kanilang impeachment rules. Malinaw din ho ang jurisprudence ng Supreme Court tungkol sa nature ng Senado. So wala ho saan ng ganyan. Pangalawa, di ba nagbitiw na rin ho sila ng salita noon nung umaangal tayo na bakit hindi forthwith? Bakit Yes. dinedelay nyo ng 3 months? Sabi niya, huwag kayong mag-alala pagdating ng after election, June 3, simulan namin yan. Ngayon, inurong na naman. Ngayon, sinasabing baka hindi matutuloy. Ito ang excuse me. Ito yung klaro niyan. Ang iniintay talaga pala nitong si Jesse Escudero ay ang pag-upo ng bagong 28th Congress. Sa June 30 daw yan uupo. So malapit na, di ba? Meron ng mga technicality diyan dahil iba na ang uupo. So kung butuhan, kasi sabi nila butuhan na lang, ay baka maraming DDS ang 28th Congress. Maraming Dutertes loyalist. Kaya pwedeng matalo sa butuhan itong impeachment case. Kaya nga sabi ni Bato, si Bato ngayon ang nagpapakalat pala at si Tolentino ng itong yung kumakalat na papel ngayon na ipawalang visa ang impeachment case, ibasura ang impeachment case at i-dismiss si BP Sara. Sila umamin na si Bato de la Rosa na galing sa kanyang opisina. Pero pareho sila ng tenor pareho sila ng tenor ng sinasabi ni Tolentino. So ibig sabihin magkasama sa pag-draft si Bato at si Tolentino itong kumakalat na papel na humihingi ng tulong sa Senado, sa mga senador. Humihingi yan ng mga pirma at kung majority ang pipirma ay mawalang sala at hindi na ma-impeach si BP Sara at hindi na natin malalaman kung totoo yung bank accounts na 52 billion pesos na sinasabi ni Trillanes. Ganito ito ka-technical ang pagbaluktot nila ng sistema, ang pagbaluktot nila ng ginawang konstitusyon mismo ng mga senador noon ay binabaluktot ng mga senador ngayon. Alright, patuloy tayo kay legal expert Attorney Cayosa at ating mga ka-broadcaster dyan sa Saksi Double B. Ho ang taong bayan Hindi ho naman yung opinion nila o opinion natin o sino pa man ang masusunod dapat yung malinaw na mandato ng konstitusyon, yung malinaw na existing jurisprudence ng Supreme Court at saka yung Senate rules nila mismo. Balikan natin, Attorney, yung binanggit po ninyo, kailangan tuloy-tuloy itong impeachment. Ibig sabihin, pwedeng simulan ngayong kongresong ito Yes. na papatapos na at pwede naman natin yung itawid ng 20th Congress. Tama ho ba yun, Attorney? Tama ho. Yun ho ang sinasabi ng kasalukuyang mga batas at saka ng jurisprudence ng Supreme Court. Pero paano po yung ganitong sitwasyon, Attorney, na halimbawa, sa June 11, babasahin lang ng mga kongresista sa plenary ng Senate yung mga charges or allegations laban sa Vice Presidente. After that, a-adjourn na po ang buong 19th Congress. Papasok sa July ang 20th Congress, pero yung kabuuan na ng proseso ng trial, sila na po ang hahawak. Pwede po ba yun na parang pinasa mo yung kabuuan ng proseso sa next Congress para sa isang impeachment na ipinasa po sa iyong poder ngayon? Pwede ho naman yun. Sapagkat yung Senado ho naman, kahit nagpalit yung 12, yung kalahati niyan, it remains to be a continuing body. So, naisabit, tinanggap na ho nila nung 4 months ago. Tapos, babasahan ngayon. Di sabihin nila, ibigay sa Vice President, meron siyang 10 araw para sagutin yon. Pagkatapos yan, magsisimula na ang hearing. So, wala akong kaduda-duda dapat yan. Sila lang po naglalagay ng duda Opo. Minsan nami-mislead ang ating taong bayan. Kung meron silang sariling agenda, whether personal or political,
mas maganda ilahad na lang nila. Sabihin na lang kaysa nila. kaysa yung magkukunwari pa na kung ano-ano sa jurisprudence, sa konstitusyon, kung ano-ano. Malinaw po naman, yun ang sinasabi natin. Okay. Sundin na lang nila yung batas kasi mambabatas naman sila. Ang sinasabi ni Attorney Cayosa, Wing, kung merong paraan, Maraming hindi, kung gusto, maraming paraan. maraming paraan. Kung Kung ayaw, ayaw, maraming dahilan. dahilan. So, Okay. parang gano'n ang... pero okay na rin bang maisalang na rin sa Korte Suprema? Para once and for all, tapos na po ito, Oo. Attorney. Well, meron ngang nakasalang Yun nga ho ang nakakalungkot. Kung malinaw ho naman yung konstitusyon, malinaw ang rules nila, meron ng existing jurisprudence, 1950, and then panahon ho ni GMA, yung Nery case, yung Ermita case, paulit-ulit na sinasabi ng Supreme Court, continuing body ang Senado. Oh. Doon pa rin sa record ng Constitutional Commission mismo, malinaw din ho doon na continuing body ang Senado. So wala hong kaduda. Sila lang ho naglalagay ng paduda dahil nga meron silang ibang gustong gawin. So, So- wag na ho na sana nilang gamitin yung batas kung ang rason naman personal o politika. Okay. Dahil Ayan, sa so ito na, nagkabukingan na dito mga personalan na ito. Ang batas minabaluktot para sa sariling at personal na mga dahilan, di ba? Ang galing pala magipag secret meeting itong si BP Sara, no? Kasi si Jesse Escudero ay nakita natin na kumikiling sa kanya. Ibig sabihin meron silang usap-usapan diyan. Meron silang diyan, di ba? Mga kababayan, kaya nga leeway. Kumukuha ng leeway si BP Sara through Jesse Escudero na 2 beses na pinutol. Dinidelay ni Jesse Escudero ang schedule nitong pagbasa ng articles of impeachment. Kaya hindi makakonvene ang Senado. Ngayon, inaantala yan hanggang makarating sa June 30 at kapag hindi nakapag-convene ang Senado, hindi sila nagkapulong-pulong para magiging impeachment court. Ang pag-convene daw kasi yan ay kapag na-convene ang Senado, so ibig sabihin ay nagpulong-pulong sila and then ang lalabas niyan magiging isang korte ang Senado. So magiging judge and jury ang mga senador. Kaya dito na makikita ang supporters ng DDS, ni Digong na senador at ang supporters ng gobyerno. Ang sa akin lang, bakit doon sila kikiling sa mga Duterte? Di ba alam naman natin na may mga ginagawang hindi maganda. Yan ang nakita ko, bakit ganun? Di ba dapat dito tayo sa maliwanag, di ba? Dito tayo sa righteous. Huwag doon sa wicked. Bakit maraming kumikiling sa wicked? Di ba dahil ba sa pera? Sa tingin ko, marami ang nagsabi nito sa comment section. Sa comment section natin na baka may mga hati yung mga senador na yan sa confidential fund. Kaya gumagawa talaga sila ng mga ng paraan para mapigil at madismiss ito. Kasi anong pangalan nila din, madama yung pangalan nila dyan. Katulad kay Escudero, kung meron siyang connection dyan kay BP Sara, ay madadama yung pangalan niya. Grabe, parang mafia, no? Ang gulo ng Senado dahil sa mga na yan, mga under the table na mga usapan na yan. Ang buod niyan, ang punot dulo, ang bottom line ay pera dahil sa pera. Kaya kung hindi mapatungan ng verdict si BP Sara sa impeachment, ay pamarisan ito ng mga nag-idolize sa kanya na kabataan. Paglaki ay magiging mga mayor din, magiging gobernador ang mga kabataan na yon na nag-idol kay BP Sara, at ganun din ang gagawin, magnakaw ng malalaking pera ng taong bayan dahil alam nila na pwede palang makalusot. Kaya sabi ni Luke, Espiritu dapat merong sample niyan. Katulad kay Digong, di ba? Kay BP Sara, sampulan sila na hindi pwedeng ganun lamang kadali ang pagnakaw ng pera sa taong bayan. Kasi pera natin yan, pera nyo, ay grabe, sa milyones ba tayo na nagtatrabaho sa Pilipinas? Di ba? Nasa 100 million tayo mahigit 112 yata milyon, sabihin natin kalahati niyan ang may trabaho.
So 50 million ka Pilipino, halimbawa, ang tax ko ay nasa 4,000 eh. So 4,000 a month yun ang tax ko na minus sa akin. So times 50 million, magkano ba yan? Yan ang pera ng buwan-buwan ng ating kabanang bayan. Sa BIR yan sa koleksyon ng taxes. Iba pa yung sa ibang duties na tinatawag na mga taxes na kumukuha rin ng pera. Kaya all in all ay napakaraming pera ang Pilipinas. Yun nga lang ay binubulsa. Itong mga katulad nito, itong binilugan ko, katulad niyan, mga mukhang pera at gumagawa ng grabe, grand agenda talaga, grand enterprise ang tawag. Alright, patuloy tayo sa ating magandang pagpaliwanag ni Attorney Cayusa at ang ating mga kapatid dyan sa Saksi Double B. Iwan ni Atty. Cayusa, wala yung sinasabi ng iba na may abuse of discretion sa panig na Senate President po dito. Wala ko sana Wala. kasi nga mandato yan ng konstitusyon. Yung impeachment hindi laro ito. Hindi Yes. ho. Ayan, Kung titignan natin ang hindi laro yan. nakasaad sa konstitusyon, the spirit and intent of the constitution, yung rules of the Senate, dapat priority ito, tuloy-tuloy. Kasi nga ho, to be fair to the Vice President, yung nasasakdal, to be fair dun sa mga congressman na nagkain ng complaint, to be fair sa taong bayan. Kasi gusto nating malaman, totoo ba yan? Ano bang ebidensya? Ano bang depensa? It's about accountability of high public officials. Hindi ho biro-biro yan. So, they cannot trivialize it sana. Hindi ho optional yan sa kanila dapat. Kaso nga iba yung naging direksyon po ng Senate President sa kaasong ito, Atty. Cayusa. Well, personal niya ho yun. Siya ho ang mag-explain sa taong bayan at hindi ho naman mangmang yung taong bayan, nakakahalata na po sila. Opo. Okay, ano pa nakikita niyong kahihinat na nito kasi may sabi yun ni Senator Amy Marcos, tapos na itong impeachment na to. Oo. Ayan naman si Babalina, di ba? Ang problema ngayon ay naghanda na ang mga yung mga activist group, ang mga pari, ang mga madre, at iba pang mga organisasyon na kontra ng katiwalian ay naghahanda na para sa isang napakalaking rally kapag talagang hindi kikilos si Chis Escudero. Kaya pwedeng ma-impeach ang mga taong ito dahil sa people's power na. Kasi ang simbahan yung religious group ay sasama. Merong balita, di ba? Narinig nyo yun, na magtipon-tipon lahat. At kapag hindi na-actionan itong impeachment case, ay talagang ma-people's power ang Senado. Lalo na itong si Chis Escudero at pati si BP Sara. At diyan nalalabas ang ngit-ngit ng taong bayan, ang puot ng taong bayan, dahil sa panluloko ng Senado at kumikiling pa doon sa may kaso. Di ba mga kababayan, ano sa palagay nyo? Comment nyo mamaya ang inyong salubin sa ating comment section para malaman ng mga nakabisita dito na channel na talagang galit na tayo sa mga ginagawa na ito na drama-drama, sinasabi na dribble. Dinidribble tayo and then hindi na-shoot ang dribble kasi tumitigil 2 beses eh. So traveling, di ba? Traveling si Chis Escudero. Nag-dribble pero hindi pinasa, hindi sinushoot. Kaya ano yun, di ba? Anong klase yun? Grabe, kaya ito nga, mas eksperto pa kay Chis Escudero itong si Atty. Cayusa dahil nga ito yung dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines at isang legal expert tungkol sa constitutional law ng ating saligang batas. Alright, so balik tayo sa mga paliwanag ni Atty. Domingo Cayusa. Parang Wala na. talo na kayo. Parang Talo na sinasabi tong bang by, impeachment na to. parang by default. Parang ganun Wala na. na agad yung impeachment case na ito. Ganun po ba yun? Tama po ba yun? Nakikita nyo bang ganun ang mangyayari kahinat na nito, Atty. Cayusa? Well, lahat ho naman ng senador o kahit sinong mamamayan entitled to his or her opinion. Kaya lang po, ang napupunan natin dyan,
mismo ho kasi yung mga senador, hindi nila tinutupad o kaya hindi nila sinusunod ang sarili nilang rules. Bawal ho sa kanila sana magkomento. Saan mo kayo nakikita ng isang quest? Hindi pa nakita yung ebidensya, hindi pa nakita ang sagot ng kabila. Sasabihin na walang kaso ito. Eh, they have to understand that in the impeachment process, quest ho sila, di ba? Pinagsabihan na sila, remind na sila ng kanilang Senate President nung nauna, wag ho kayo magkomento dito. Pero ngayon, hindi pa nga ako nagsisimula yung pagpresenta ng ebidensya, yung pagbabasa ng charges, meron ng ilang mga senador, ganun ang sabi, kung huwes ka, sino pang maniniwala sa iyo kung ganyan ang asta mo? Pwede ba natin ano yan? Dapat mag-inhibit, no? Papa-inhibit. May Sa mga ganyan ba, ganon. sa impeachment ba Alam- may inhibition, Attorney Cayosa? Alam niyo, pag korte ho yan, matagal nang na-inhibit ang marami Yes. sa mga yan. Meron ng prejudgment, ika nga. Pero Oo, sa oo, impeachment talaga. court, walang inhibition, di ba, Attorney Cayosa? Oo, yun ang problema. Ang naiiba ho kasi ang impeachment process sapagkat it is a class by itself. Oo, kaya madaling bilangin kung ilan agad yung numbers impeachment kasi Oh, again, numbers and political game as para sa iba ang impeachment trial, Attorney. oho, yun nga. Ang nakakalungkot, kung gagawin ng mambabatas na political game, yung accountability of public official. Di ho ba? Magkaiba sana yun. So sana naman ho, unahin nila yung kapakanan ng taong bayan. Ayan. Hindi pa ho natin pinag-uusapan kung guilty o hindi. Oo. Di ba? Kinakailangan malaman natin, totoo ba? Ano bang ebidensya? Ano ba ang kanyang depensa? At ano bang kanyang ebidensya? Ayan, so diyan natin makikita kung, lalo na sa mga DTS, makikita nyo kung talagang inosente ang inyong idol, di ba, ang inyong reyna ng kadiliman. At kami naman na antay sa mga ganyan, makikita rin namin kung totoo yung mga resibo ng mga piatos-piatos na yan, na confidential fund, at totoo yung mga bank accounts na sinasabi ni Trillanes, ay malaman din namin na totoo. Kasi ang pera na yan, that is, magkano ba yun? 500 million pesos lahat, ang confidential fund, mahigit. Ay pera yan ng taong bayan. Bali yan ay alkansiya ng buong populasyon ng Pilipinas na nagtrabaho na mayroong tax na binabawas sa kanilang mga sweldo, sa ating mga sweldo. Kaya hindi yan pera ng gobyerno, yan ay pera ng taong bayan na hiniram ng Senado, na ninakaw nitong babaeng ito. Hindi natin banggitin, baka magalit. At dito ay parang naningil lang ang taong bayan, naningil tayo mga taong bayan dahil pera natin yan. Hindi nila yan pera, hindi nila pinagpaguran yan. Tayo ang nagpapagod yan. Ngayon, sabihin natin na okay lang yan kasi BP Sara naman yan. At makabawi rin tayo, hindi ganyan. Kasi ang susunod na mga kabataan na nakapanood nitong mga ganitong sarswela ay lalo na kapag wicked mind, di ba? Ay masasabi nila na naku, pwede pala yan, pwede palang makalusot. Instant billionaire tayo nito, kaya kakandidato sila pagka senador, congressman, hanggang magiging vice president, at gagayahin nila ang estilo nito ni BP Sara dahil walang accountability, walang pananagutan. Yan ang importante kasi na meron tayong morality to utmost level. Sabi nga ni Luke Spirito, ay wala na, nasa rurok na tayo ng kademonyuhan. At wala na tayong morality, bagsak na bagsak ang morality ng kabataang Pilipino dahil sa mga mga taong ito na ina-idol ng marami. Katulad ng mga DDS, napakaraming DDS nag-idol sa mga Duterte. Anong nakikita nyo sa mga Duterte? Si Pulong nga, nasa bar, nagbabayad ng mga babae, di ba? Magandang i-implo ba yan sa isang congressman? BP Sara, nagnakaw ng confidential fund. Magandang i-implo ba yan? Digong Duterte. Ay nako, crime against humanity, 30,000 kakaluluwa ang nasa na, di ba? Kaya yan ba ang dapat na idol? Paano magiging maganda ang Pilipinas kapag ang mga utak ng mga tao ay ganyan? So dapat kukuha tayo ng mga nasa pwesto na mayroong mataas na level na morality. Yan ang importante diyan, mga kababayan.
Alright, tapusin natin ang ating episode ngayon. Courtesy sa atin ng saksi, Double B at ni Attorney Domingo Cayusa. Yun ang importante kasi itong mga paratang, ang bibigat ho eh. Opo. Daang milyon. Pangalawa, yung pinaparatangan, hindi ho ordinaryong Juan de la Cruz. Vice President ho, may mandato yan. Di ba At syempre, maganda? deserve- Malaman sa lalong madaling panahon. Sabi nga para- nila, deserve niya rin ang magkaroon ng day in court Ay, sa para totoo lang. ipaliwanag ang panig niya, hindi Tsaka, ba? tapusin na natin ito kasi patahimikin na natin kung wala Totoo. namang kasalanan. Totoo yun. Diba? Totoo Correct. yun. Di ba ba Pero yung ganito, Attorney Cayusa and Joel, ganito po, sa impeachment trial, ang parusa dito ay halimbawa, parang administratibo, tanggal ka sa tungkulin mo, halimbawa, kung ano man yung posisyon na hinahawakan mo. Not necessarily si VP. Pero pagkatapos mo sa impeachment trial, pwede siyang habulin criminally. Sa korte naman. pwede ho yun? Pwede. ho yun. So kung Sa halimbawa, Constitution ho, dalawa yan eh. Opo. Tanggal ka sa mataas na pwesto Mm-mm. at perpetual disqualification ka sa anumang trabaho sa gobyerno. tapos sa criminal court, pwede kang habulin ng kulong multa. Tama ho, pwede Okay. ho yun. Pero kung halimbawa po, ma-acquit siya sa impeachment court, katulad nung nangyari kay dating Chief Justice Corona, Dahil, siya ay convicted sa impeachment trial, pero acquitted siya pagdating sa korte. Paano po yung sa kaso halimbawa, ma-acquit ka sa impeachment, pwede ka pa bang habulin criminally? Pwede pa rin ho, sapagkat magkaiba yung charges. Criminal charge, proof beyond reasonable doubt. Dito sa impeachment, pagtanggal lang ho sa iyong posisyon. Magkaiba din ho ang hukom dyan. Opo. Diba? So, magkaiba yung mga complainants. So, Tsaka yung isa ho, appreciation hindi po ho ng pwedeng ebidensya, sabihin iba. Yung double jeopardy, mga ganyan, hindi ho mag-a-apply yun. Yun. so sige, abangan namin yung mga development pagka may mga kailangan. Ayan, Tanong. alright. Maraming salamat, Saksi Double B, para sa inyong courtesy video at sa ating legal expert, Attorney Domingo Cayusa, na nagpaliwanag kung ano ba itong nangyayari ngayon sa impeachment trial ni VP Sara. At pwede pa lang habulin si VP Sara sa Supreme Court. Kung siya may manalo dito sa impeachment case, ay pwede pa palang mag-file ng kaso mismo sa korte. Kaya yan ang maganda dyan. Kung mayroon pang mag-file, di ba? Kasi na-manipulate na lahat eh. Baka yung 52 billion ay na-withdraw na. At yun ang ginawang di ba? Pangpakain sa mga manok. Ang 52 billion pesos na sinasabi ni Trillanes ay baka na-close account na yan. Alam nga naman na hindi yan i-close, lalong makikita yan. Diba mga kababayan? So ano sa palagay nyo? Pag-comment na lang sa ating comment section. Ako'y magpaalam na, maraming salamat, at sa mga bago pa lamang nakabisita, huwag kalimutan na mag-subscribe para makatulong naman sa aming mga content creator. Maraming salamat.